Sabi nila, ang Maynila ay isang buhay na aklat ng kasaysayan. Ngunit bakit may mga pook na tila hindi na nababasa? Mga kwento ng nakaraan, mistulang naging alingaw-ngaw na lamang. Tulad ng San Nicolas, nabuhay sa libro, ngunit nawawala sa turismo. Nooy hitik sa yaman at kasaysayan, ngayoy lingid sa paningin ng karamihan. Pa-aware po ba kayo sa San Nicolas sa Manila po? Hindi po. Hindi ko ipapos. No. Not po. Hindi po. Hindi. Narinig na po ba yung San Nicolas sa Manila po? Or nakapunta na po ba kayo? Sa Manila? Apo, San Nicolas po. Hindi familiar sa Hindi po familiar. Pero yung ano po, Intramuros or Binondo, Yeah. ayun, familiar po. Nakarating na po ba kayo doon? Oo, nagsa-traveling tours ako, kaya lagi ako nagkagala ng ano. Pero San Nicolas po, wala po kayong Hindi ko, idea. saan banda yung San Nicolas? Sa Manila? Ano po, tabi lang po ng Binondo. Siguro. Baka, pero hindi pa ako nakapag-tour. Sa likod ng mga lumang gusalit daan, nagkukubli ang kwento ng pakikibaka, kalakalan, at masaganang pamumuhay na minsang nagbigay ng sigla sa baybay. Before kasi yung San Nicolas is noong panahon ng Kastila, yung lugar namin is kilala siya yung sentro ng kalakalan dito sa Maynila. So, yung mga galleons nung panahon ng mga Kastila, dyan siya bumaba sa may Muelle de Ginondo. Sa may San Nicolas area din siya. Sa may ilog banda. So, before, siya nga yung sentro ng kalakalan dito sa Manila. Then, ngayon, ang estado ng San Nicolas, medyo nakakalungkot. Kasi yung San Nicolas, kilala lang siya sa mga heritage na mga bahay. Pero suddenly, yung iba kasi, wala na. Ito, nasa likod ng ating barangay hall, lumang ano rin siya, lumang bahay din siya. Tapos, marami siya dati, pero eventually, parang siguro mga 5 na lang yung mga natitira. Tapos pero yung mga landmark naman na dating mga bahay ng mga heritage, meron namang mga plaque na sila yung dating gano'n ng itsura na. Pero sa atin, marami ng heritage houses dito na wala na. Pero I think yung itong kabila, yung may tindahan ng walis, isa pa yan sa mga natitira. Unang itinatag noong 1578 na ipinangalan sa patron ng mga mangangalakal, si San Nicolas de Tolentino. Dahil sa lokasyon, ito ay naging sentro ng kalakalan na naging tulay ng bansa sa pandaigdigang merkado, Kastila man, Chino o Pilipino. Ang dating abalang distrito, ngayon ay tila sumusuong sa anino ng makabagong mundo. Bakit ang baybay sa kabila ng kasaysayay naging tahimik? And sa tingin niyo po ba, sa komunidad ng San Nicolas, ano po kaya yung mga problema ng kinakaharap nito? Tingin ko po yung basura at saka illegal parking. Napakahirap na po kasi ngayong umano rito sa dami na po ng mga business establishment. Dati po kasi puro residential kaya maayos, makakalakad ka na maayos. Pero ngayon po talagang mahirap na. Sikip na, na-commercialize na. Yung mga ancestral house dito na matatagal na, kumbaga nawawala na sa mga Pilipino. Napupunta na sa ibang lahi like Chinese, Koreans, Japanese. Iba na yung nagaan. Mostly Chinese, di ba? So nakikita nyo naman, kami na lang natitira dito. Mayroon pa naman ilan-ilan na lang. Pero ngayon, medyo ang laki talaga ng pagbabago kasi wala na mga kapitbahay, puro mga buildings, puro garahe. So pag lumabas ka dyan, wala ka na kasama, mag-isa ka na lang. Kaya medyo nakatakot na. Dito sa lugar namin sa Barcelona, Lara, medyo
hindi na rin okay. Kasi medyo madalang na lalo na sa gabi ang tao. Pagdating ng 7, naku, na, wala na. Kasi noon, maraming tao, maraming bahay na ancestral, maraming kapitbahay. Meron mang gulo, pero hindi ganun masaya naman yung mga tao. Ngayon lang, ang ibig ko sabihin, maraming building, wala namang kapitbahay. Kaya medyo tahimik na, malungkot na. Wala na yung yung parang kapitbahay na mga Spirit na tulong-tulong kayo. Tutulong-tulong pagka Pilipino. Party na mo, mga condo na buildings na parking area na masyadong commercial na. Hindi mo na makikita yung residential na ilan na lang. Yun yung nagiging problem natin with most sites in the country na yung mga owners mismo hindi nila fully na-appreciate yung importance ng kanilang mga owned structures in this field of history, heritage. If they cannot understand the value of these sites in a heritage perspective, might as well at least they could understand its value in the tourism perspective. So doon papasok ang tourism. Meaning, we have to accept the fact some people will not do anything if they will not see any gains from it. Sa kabila ng pagbagsak at pagkalimot, nag-aalab ang pag-asa para sa panibagong pahina ng pagbangon. Yes, there are a lot of heritage structures in that area, being one of the original arrabales of the Spanish during the Spanish colonial period. But then we have to accept the fact that these sites are privately owned. So meaning, if privately owned, it will still be up to the owner on how they will take care of these sites. That's why kailangan i-preserve. So I think yun yung ang plan is una, preservation, regulation na i-preserve yung mga structures dito. I-designate as a heritage district. Number 2, in terms of tourism regulation, magkaroon ng regular activities dito. That's why I've been doing this. As a tour guide here in my neighborhood. To make it more, parang mas madami, kumbaga mas malawakan, kailangan mo to make sure na meron din ganun. I would love to also turn over my script to any other tour guides that would love to tour San Nicolas para din ma-duplicate kasi kulang din naman kung ako lang. Yes. The better na mas marami. So, yun yung isa. And then, pangatlo, at least at the level of the community, ma-make sure na yung mga owners ng mga buildings, meron din incentives. Incentives para to make sure na ma-preserve yung mga structures nila. Kasi mahal talaga ma-preserve ng mga structures. So, let's say, one example is yung tax break sa mga amilyar. Isang paraan yun para at least yung amilyar na instead na babayaran nila, pwede nila pag-preserve ng buildings. So, yun. Pero it seems to be still an uphill battle kasi minsan, yung amilyar, simple lang yun eh. Minsan ang property value dito napakamahal. Yun in fact, pinakamahal sa Maynila. So, minsan mas nakita na lang yung value na i-vertically develop na lang siya kaysa stadium doon. So, it's a matter of really emphasizing the importance of heritage vis-a-vis the para modern development. I mean, we don't want to stop naman the development, but at least there's a semblance of balance. Si Kuya Leo, kasama niya yung pamilya, yung kapatid niya, sila Ate Letlet, si Kuya Rowel, sila yung may-ari ng bahay. Ang pangalan ng bahay ngayon, Casa Vivencio, kasi nakapangalan sa tatay nila. Okay? Pero ang original na may-ari ng bahay na to, mga sumiko din. Marami sila properties dito. In fact, itong mataas na building na to, dati, yun yung foundry. Diyan dati located. Wala na siya ngayon. Okay? Pero, ito yung discussion dito na to answer also your question na ano yung potential nitong mga bahay na to na kung ipa-preserve sila. Ito diba, sila Kuya Leo, dinecide nila sa building nila although may mga interesadong bilhin yung bahay. Maraming offer. Dinecide nila na i-keep pa rin yung bahay in memory of their father na nung nag-start sila sa scratch na mahirap, kumbaga mas less fortunate pa yung family nila. Sari-sari store sila. From rags to riches, nagkaroon sila kahit pa paano ng hayang bumili ng bahay at nabili nga nila itong bahay from sari-sari store na dating located din dito. So, nag-decision sila i-keep yung bahay at i-restore siya eventually. Paggabi, may ilaw yan. May kot yung ilaw na ngayon, diba? Paggabi pa yan, mas maganda pa yung ilaw niya. Okay? And then, ano pang isang potential na mention, natanong mo kanina? Ito pa rin story niya paggabi. Ay, taring ganyan. Isang example. Ito pa yung isang example na pwede mangyari dito sa bahay. Sarado lang today kasi paalis yata sila. Pero lemonade shop siya sa bahay. Meaning,
adaptive reuse, pwede mong gamitin yung baba Yes po. into something else na para magamit siya for commercial use para to generate income. In that way, mabigyan ng bagong buhay ng structure. So ngayon, sila nakatira pa rin sa taas, pero yung baba, kinagamit pa rin for another purpose na ngayon, pwede ma-enjoy for tourism purposes. Kaya baka may gusto pa itagdaw. Ayun, saka parang always dinadaanan na sila ng procession. Ganun. Lagi dito yung rota kasi nga umintend po si Jeff sa spot. So they consider this already as a land? Dito, dati hindi dinadaanan yung lugar namin precision. Yung nakilala siya, lagi dito rota ng precision. So legacy ng family nila. Nagpursige na, nagsikap na kasi talagang, paglaban. namin, kung mawala man kami, may generation na. Yes po. Siyempre kahit sa mga magiging anak ko, maputa pa rin ngayon. Ano ba ang klase ng bahay na luma? Siyempre, alam nang pumunta ka pa ng province. Vegan. Vegan, Bataan. At sa Manila, may makikita kang maayos. Talagang literal na maayos na Well-preserved. Hindi siya yung parang bulok-bulok na. Yun. We want you to be aware that there are current plans, programs, and projects of the city as regard San Nicolas. In fact, kasama siya sa 8 tourism hubs na pinopromote ng city government. So, meron kami tourism development plan. And part nun ay yung pagpapanatili ng cultural heritage natin. At hindi lang naman yun pagpapanatili ng mga tradisyon, kasama din doon yung pagpapanatili ng mga struktura. Kaya, in compliance to the heritage law, kasi malaking aspeto yon ng cultural preservation. So, kailangan ng bawat syudad, meron siyang inventaryo ng mga historical structure. And meron kaming inventaryo. Kasi once na mailagay mo sa inventaryo yung struktura na yan, protected na yan. Pag namin protected, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng galawin, hindi mo siya pwedeng ibain. Center of trade and commerce, sentro ng negosyo at kalaklan. Bakit? Kasi kahit pa noong panahon, sa kalukuyan, marami pa rin negosyo ang nag-exist dito sa distrito. You know, our dream is for San Nicolas to be a model of adaptive reuse. The structure remains, but the use would be different. Bago gumawa ng batas o regulasyon, pinapag-aralan yan. What will be the effect? Lahat ng tao, hindi daan mo. What is your suggestion? What is your suggestion? I know. Lahat ng suggestion, pag kukumparay mo, lilitaw yung maganda. Yung totoo, alin ang the best. Sabi nito, alin na mas maganda niya. Meron kang pagpipilian. Hindi yung basta naisip mo, tira agad. Ang bawat pader, kalsada, at bahay sa San Nicolas ay nagsisilbing saksi sa ating kasaysayan at kultura bilang isang Pilipino. Kung patuloy natin itong pawawalang halaga, ano ang maiiwan para sa mga susunod na henerasyon?